May kakalikutin ulit tayo, isang Bluetooth speaker. Ang problema nito mga kalikot, yung kanyang charging port. Natanggal na siya. So may na-order naman tayo na charging port. Type C na siya. So i-convert natin sa Type C na charging port. Bago natin kalikutin guys, shoutout muna natin yung mga sumusuporta sa ating channel. At saka sa mga nag-comment na rin sa ating comment section. Shoutout natin si Roel John Montalban, Bel Lisema, Lilo Wanro, Zaidimi Doke, Christopher Fernandez, Aki Omar TV, at saka kay Aaron Paul Baliga. So maraming salamat guys sa pagsuporta sa aking channel. Kapag bago lang po kayo sa aking channel, huwag niyo pong kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel. At pa-click na rin ang ating notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong video natin mga kalikot. At saka huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page. So tara guys, kalikutin na natin siya. Tara! Ayan, paano kaya buksan to? Ayan, parang binuksan na nila. Ayun. Inaangat lang pala mga kalikot. Ayan, parang nabuksan na siya. Tapos bakit natanggal ang mga to? Natanggal yung kanyang battery binuksan na nila to. Tapos yung kanyang battery, ayan, putol din siya. Idudugtong ko muna. Sa bagay may syringe tube tayo dyan. Lagyan na lang natin ng syringe tube para mas malinis tingnan. Pagdugtungin ko muna mga kalikot. Natapos na natin siya na pagdugtong mga kalikot. Ayan try natin. Tapos ito mga kalikot, nilagyan ko siya ng USB wire para pang charge niya. Kasi sira yung kanyang USB port. Pang charge natin mamaya kung hindi kaya ng battery niya. So try muna natin itong battery niya mga kalikot. Nilagyan natin ng syringe tube yung mga dugtungan natin. Ayan, para hindi magdikitan yung mga wire. Wala siyang power mga kalikot. Ayan check natin mamaya yung laman ng battery kung may laman siya. Baka drain na yung battery. Try nga natin i-charge. May ilaw naman yung kanyang charging light. So try natin power on. Ayan, ayaw talaga. So wala pa rin. Tanggalin natin yung kanyang battery. Ayun, umilaw siya ng green nung tinanggal natin yung battery niya. Mukhang may problema sa kanyang battery. Try natin power on. Ayun, tumunog siya mga kalikot. Kaso parang namamatay siya. Siyempre kulang siguro sa suporta. Wala kasing battery. Power natin ulit. Ayan ayan, namamatay siya. Nagpa-fluctuate kasi yung charger lang yung naka-plug. So kapag nilalagyan natin siya ng battery, umiilaw naman yung kanyang charging light. Ayan kapag pinipindot natin yung power niya, may maririnig tayong humming. Ayan tat 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 tat, gumaganon siya. Try muna natin na i-charge kahit mga 10 minutes lang. Check natin kung makakarga niya yung kanyang battery. So update ko na lang kayo mamaya mga kalikot. A few moments later. Try natin, mga 15 to 20 minutes na rin siyang naka-charge. Try natin i-power. Ayan. Nalagyan natin siya ng music. Ayun, namatay siya mga kalikot. So mukhang nagpa-fluctuate yung kanyang battery. Try natin testerin ulit. So kanina may 2.3 yung gitna, ayan, nagpa-fluctuate siya.
yung kanyang battery. So ito tumaas siya. Bakit kaya? Try ulit natin. Try ulit natin na i-power on. Ayan yung ilaw niya, oh, parang nagbi-blink na parang nagpa-fluctuate. Kapag isagad natin yung volume or lakasan natin siya, namamatay. Tapos mga 20 minutes na rin natin na i-charge. Ayan mga kalikot, namamatay siya. So mukhang mahina na yung battery niya. So try natin tanggalin tapos testerin natin yung black at saka yung yellow muna. Ayan, may 2.6 volt siya. Kaso nga lang bumababa yung voltahe niya. Ayan, oh. So try naman natin yung black at saka yung red. Ayan, may 6.7. Ayan, parang bumababa rin yung voltahe niya. Mukhang may problema itong kanyang battery. Matagal na natin siya na charge pero mapapagana natin siya, pero kapag nilakasan natin yung volume, namamatay. Ayan, oh, bumababa yung kanyang voltahe. Mukhang may problema dito sa kanyang battery. So tanungin muna natin sa may-ari kung papalitan niya. Tapos check na rin natin. May mga available naman tayong 18650 dyan na battery. So tanungin muna natin yung may-ari kung gusto niyang palitan. Useless din kasi kapag hindi natin pinalitan tapos gagamitin nila, mamamatay rin yung kanyang speaker. Testerin ulit natin yung kanyang battery. Nakausap naman natin yung may-ari. Papalitan na lang daw ng battery. So may mga available naman tayo dyan na 3.7 na 18650 na battery. And bumababa kasi mga kalikot yung voltahe niya. Kahit yung sa isang wire niya. Ayan, oh. Yan, 31, 30, 29. Baklasin muna natin itong mismong battery niya mga kalikot. I-repack natin. Ayan guys, may lumubo na battery. Ayan, bloated na siya. Tapos may BMS rin siya. Ayan, wala pala siyang BMS. Board lang yung nakalagay. Wala siyang mga pyesa. So hindi siya BMS. Ito na mga kalikot yung 4 na bagong battery na ipapalit natin. Tapos palitan rin natin siya ng USB port. So type C yung ilalagay natin. Yung dati niya kasi micro USB. So ito kahit baliktaran na pag-charge natin okay lang. So type C yung ikakabit nating USB port niya. Tapos check rin natin yung battery. Yan, 3.9, 3.9, 3.9, 3.9. So okay siya mga kalikot. Tapos yung dating battery niya kasi ayan, lumubo na. Tapos yung positive negative niya nandito sa isang side niya. So parang capacitor siya, oh. Pero 18650 rin na 3.7 volts. Hindi katulad nito, kabilaan yung positive negative niya. Nandito yung positive negative niya kabilaan. So i-convert natin siya. Ito kasi sa isang side, dito na yung positive negative niya. Mayroon lang siyang marking dito para doon natin malalaman kung saan yung negative niya at saka yung positive. So ito guys, ito yung negative niya. Ayan. Pero i-rewiring lang natin siya, pero yung positive negative niya dito sa board, yun pa rin yung susundin natin. Mas maganda sana kung may spot welding tayo, kaso pinag-iipunan pa natin. Ihinang na lang muna natin siya mga kalikot. Okay lang din naman. Kung saan nakakonek yung positive negative niya dito sa board niya mga kalikot, ganun rin yung pagkakabit natin. So kailangan i-check natin din ng maigi. So dito, ito yung kanyang negative, tapos positive naman sa kabila. Ayan, oh. Ibang klaseng kwan kasi ito, 18650. Hindi katulad nito, kabilaan yung positive negative niya. So i-convert pa natin to.
Para mapadali yung pagkabit natin or pag-connect natin mga kalikot, pagdidikitin natin yung apat na battery na katulad nito para hindi na tayo mahirapan. Para hindi na siya magalaw-galaw. A few moments later. Napagdikit na natin yung apat na battery. Ayan, nilagyan lang natin siya ng shoes glue or mighty band, pwede rin. Kung ano yung available na pandikit natin. Lagyan na lang natin siya ng hinang para i-convert natin siya sa wire kasi ito. Iba kasi yung positive negative niya. Dito lang sa isang side ng battery. So ito kasi kabilaan yung positive negative natin. Diskarte nyo na lang mga kalikot kung paano nyo ikabit itong mga battery mga kalikot. So nandyan naman yung positive negative niya, gagayahin nyo lang. Kung mahirap dumikit yung ating LED, kuskusin lang natin para magasgasan yung plate ng positive battery natin or kahit yung ating negative para may pagkakapitan yung ating soldering LED. Mas maganda nito mga kalikot kapag may spot welding kayo. Pero kapag wala tayong spot welding tapos panghinang lang yung gamit natin, mas maganda kapag mataas yung wattage ng ating soldering iron. Kasi hindi niya rin madidikitan kapag mahina yung wattage ng ating soldering iron, lalo na kapag 30 watts lang siya. Ganito yung pagka-repack natin mga kalikot. So dito na natin nilagay yung board niya. Mas maganda na unahin nyo na ilagay yung positive bago yung negative. Kasi mamaya niyan nalagay na natin yung positive negative niya bawat isa. Tapos kinakabit pa natin yung ibang battery, baka mapag-short natin. So diskarte nyo na lang kung paano ikabit. Madali lang naman, basta sundin nyo lang yung positive negative niya. Tapos syempre bago nyo tanggalin yung mga dating battery niya, check nyo rin kung paano nakakabit bago natin i-repack or bago natin ikabit yung mga bagong battery. Much later. Na-repack na natin siya mga kalikot. So ganyan yung ginawa natin. Sundan nyo lang yung positive negative niya kung paano nyo tinanggal yung dating battery. So testerin na natin siya mga kalikot. Check natin kung nagpa-fluctuate yung voltahe niya. May nare-reading tayong 3.9 yung black at saka yung yellow na wire natin. So hindi nagbabago yung voltahe niya. Yung black at saka red naman natin, ayun guys, 7.9 volts. Yan, hindi rin nagbabago yung voltahe niya, hindi katulad yung mga dati. So okay na siya. Lagay ko na lang yung mga insulator niya. Tapos yan, dikitan rin natin to ng glue dito sa ating battery para hindi magdikit sa mga ibang parts niya kapag inassemble na natin siya mga kalikot. Na-repack na natin siya mga kalikot. Ayan, yung board niya nandito sa kabila kasi may butas dito. So nilagyan na lang natin siya ng glue. Ayan. So diskarte nyo na lang kung paano tayo mag-repack. Tanggalin na lang natin yung USB wire natin. So kung saan yung positive ng ating USB port, dito rin natin ilalagay. Yung doon sa ground din siya. Tapos dito naman sa ating Type-C USB port, para mas madali nyong malaman kung saan yung positive negative niya dito sa 2 pin na to, gamit lang kayo ng cord ng USB Type-C. Yan, Type-C siya. I-plug natin yung ating cord dito sa ating charger. Tapos ilagay natin mga kalikot yung USB port. Ayan, salpak natin. So ganyan siya. Ngayon titesterin natin para doon natin malalaman kung saan yung positive negative niya or yung kanyang polarity bago natin ikabit dito sa board. Pag hindi nyo alam yung wiring diagram ng ating 2-pin na Type-C port. Yan. Kailangan naka-DC yung ating tester. Ngayon testerin natin siya para mas madali natin ma-check kung saan yung positive negative niya kapag hindi nyo alam yung diagram ng pin dito sa Type-C port natin. Ayan, nagne-negative 5 siya. So ibig sabihin balik na rin natin kasi nagne-negative siya. Ayan.
So ito na yung voltahe na galing doon sa ating charger. 5.1 yan. So ibig sabihin guys, ito yung positive natin. Kaya nagni-negative kanina yon kasi baliktad yung pagkakabit natin ng test prod natin sa pin. Ayan guys, nagni-negative siya. Negative 5. So kapag yung tama yung polarity niya, wala siyang negative. Ayan. So ibig sabihin, kapag nakaganito yung ating lapag ng ating type C USB port, yung sa kaliwa natin yun yung positive, tapos yung sa kanan natin yun yung negative. Pero kapag nakalapat kasi yung micro USB or yung type C port dito sa board, kalimitan yan yung positive niya bandang left kapag nakalapag yung ating micro USB or type C dito sa ating board. So yung pinaka-positive niya left bandang dulo, tapos yung negative natin magkukunik lang kayo dyan sa ground. So yun yung gagawin nating negative. Pero kalimitan yan mga kalikot, yung negative rin ng ating type C or yung micro USB is bandang right, tapos yung positive natin dito sa bandang left. So ikabit na natin siya mga kalikot, tapos testing na natin. Nakabit na natin mga kalikot yung type C port. Ayan siya. So dinagdagan natin ng kapit yung sa ground. Ayan para hindi na matanggal kahit doon sa likod. Basta check nyo lang na wag pagdikitin yung positive negative nya. Ayan, pati dito sa kabilang board. Yan. Ayan, sakto siya sa lagayan nya. Kung paano nyo tinanggal yung mga wire nya dito sa socket, ganon rin yung pagkabalik natin mga kalikot. Mas maigi na picturean nyo siya or i-video para pag kinabit natin yung mga wire dito sa mga socket nya, mas madali nyo na lang ikabit kasi titingnan nyo lang yung picture. Makakabit na natin kaagad. Kabit muna natin yung ibang wire bago yung pinakauli yung battery. Tapos salpak na rin natin yung battery mga kalikot. Test natin siya mga kalikot na battery lang yung nakalagay. Hindi muna natin ilagay yung kanyang charger. Ayan, power natin. Ayan guys, tumunog na. Ayan, ito FM radio. Ayan guys, tumutunog na yung kanyang speaker. Kahit na wala siyang charger. Lagyan natin ng music, try natin sa Bluetooth muna. Tapos check natin kung magti-trip off siya or biglang mamamatay. Nalagyan na natin siya ng music. Palakasin natin. Ayan, hindi na siya namamatay mga kalikot. Lakasan natin ulit. Try naman natin na lagyan ng charger kung magcha-charge siya. Mas okay ito mga kalikot kasi type C na yung nilagay natin. Yung dati niya kasi micro USB port, hindi pwedeng baliktaran. So ito guys, type C na siya, pwedeng baliktaran yung pagkakabit natin ng charger. So try natin. Ayan guys. So ibig sabihin na nagcha-charge din siya. At saka hindi na siya namamatay mga kalikot. Dati kasi seconds pa lang namamatay na, mga 4 seconds, 5 seconds namamatay na kaagad. So ngayon hindi na siya namamatay kahit battery lang yung nakasalpak. So nagcha-charge na rin siya. So ibig sabihin okay yung pagkakabit natin ng type C USB port niya. Bali assemble ko na lang siya mga kalikot, tapos test ulit natin. Tapos balik rin natin yung memory niya. Yan. Check na lang natin kung magkasya yung butas ng type C natin dito sa cover ng kanya.
ng board. So ayan, bali magbabawas tayo kasi type C na yung nakalagay. Ito na lang yung didiskarte natin, bubutasan natin siya na magkasya yung type C. Try ulit nating i-charge. Yan. Ayan guys, umiilaw yung charging light nya. Mag-sounds ulit tayo. Ayun. I-bluetooth muna natin kasi yung memory nya may laman na song, baka ma-copyright tayo. So doon tayo sa hindi tayo maka-copyright. Ayan, lakasan na lang natin. Check natin kung mamamatay pa siya habang nagsa-sounds. Yan, ang lakas pala nito. Merlin yung brand. So parang JBL din siya. Okay na siguro to mga kalikot. Hindi na rin namamatay yung sounds niya kapag nilalakasan natin. Hindi katulad dati na seconds lang magti-trip off kagad yung sounds niya or mamamatay. So hanggang dito na lang yung video natin guys. Huwag niyo pong kalimutang suportahan ang ating channel at pa-click na rin ng ating notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong video natin mga kalikot. At saka huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page. So maraming salamat. Ingat kayong lahat and God bless sa ating lahat mga kalikot. Bye bye.